Veronica Kitty Duterte, good afternoon. Kamusta ka today, Kit? Good afternoon, Vin. This visit, I think, was unlike the other visits. There was an incident in the DU, but I'd rather not further elaborate for his privacy. Pero konsumisyon, yun ko atong tawhana kay perting gahia sa ulog yun. So, medyo nagkaano kami doon. Pero okay lang naman siya. In the end, he was fine. Ito pala kanino na lang to, sino may gusto nito? Iyahan na, wala na kaon. He's okay. Nagka-problema lang siya. And then after we solved his problem, naghingi na siya ng balita sa Pilipinas. Is there something na sinabi mo sa kanya about sa nangyari sa Pilipinas that you can share with us also? Yes, yesterday I informed him of the protests in EDSA. Then today I informed him if tama ba yung pagkabasa ko, extended until July, tomorrow, di ba? Extended until tomorrow. At saka medyo madami ng tao, tapos I told him na nag-red alert na. Sabi niya lang, maiksi lang yung sinabi niya. He said, sa mga Pilipino, pagpatuloy niyo yan. So, take it out however you think it means. Yun yung sinabi ni PRRD. Kasi, sa abuso nila sa atin, no, darating yung panahon na mapupuno talaga yung Pilipino. So, ipagpatuloy nyo yan. Yan yung sabi ni PRRD. Pero ba kayong question, guys, from the crowd? Wala question yung classmates. Do you have any message to the Filipinos na steadfast sila? Actually, Kit, with regard doon sa permit, yung Quezon City, di ba, inaprubahan nila, but at the same time, on the same day, nag-release din sila ng statement na winidraw nila yung permit daw. And that's going to be a separate issue right now na siguro malalaman natin later on. But in as far as this development is concerned, meron ka bang gustong ipahiwatig sa mga kababayan natin na umulan man o uminit, nandoon pa rin sa labas sa EDSA para manindigan? You know, in whatever way you can, no, to all the Filipinos, ipaglaban nyo ang Pilipinas, ipaglaban nyo yung kapwa natin. Kasi hindi sila titigil hanggang tayo na talaga yun. Magtayo para sa iyo. Veronica, hopefully everything is peaceful. Although there's no assurance, hopefully walang violence. But I'm praying for every single Filipino, especially yung mga sumali sa protest. maraming salamat, Kitty. Mabuhay ka. Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Napakainit po ngayon talaga dito sa Europe. Nagkakaroon ng heat wave. Kaya hanggang ngayon, hindi pa bumabalik ang boses ko, no? Pero siyempre, miski nandito tayo na namamaos, tayo naman ay nakatutok pa rin sa Pilipinas at sa mga ganapin dyan sa Pilipinas, no? Well, siguro nalaman nyo na rin po na nag-anunsyo na ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na tinatapos na nila ang kanilang pagtitipon matapos ng 3 araw. 2 araw sa EDSA, 1 araw sa Liwasan Bonifacio. Marami nagtatanong, ano na ngayon? Para ba itong yung naunang iglesia rally ng 1 milyon sa Luneta na wala lang din nangyari, no? At ang sinasabi, nagkaroon lang ng usapan at ang nakuha na ng Iglesia ng Cristo ang kanilang gusto ay wala na, balik na sa normal. Hindi naman po. Okay? Ang tingin ko, nakamit natin ang ating pakay. Ang pakay natin ay katarungan. Ang patay natin ay katotohanan. Sa tingin ko, hindi na mababaliwala ng Bangag Administration ang kahilingan ng taong bayan para sa katarungan at para sa katotohanan. Totoo po, gaya ninyo, umasa ako na baka ito na katapusan ng Marcos. Parang EDSA noong 1986. Pero siguro sinabi ng Panginoon, hindi pa panahon, hindi pa talaga takda na tayo ay ma-liberate na sa liderato ng mga bangag, no? Ewan ko po kung anong plano ng Diyos para sa ating bayan, pero meron naman pong plano yan. At ang pangako naman niya, hindi niya tayo pababayaan. So ang tingin ko, yung pagtitipon na ginawa natin kung saan hindi lang naman Iglesia ni Cristo ang pumunta sa EDSA at sa Liwasan Bonifacio, kasama rin lahat ng sambayanan na sawang-sawa na sa
korupsyon ng kultura ng korupsyon na umiiral ngayon sa ating bansa. So anong aasahan natin? Well, aasahan natin na siguro naman ngayon meron na aktual na mga kasong maisasampa sa mga dapat managot sa flood control scam. Siguro naman ngayon ang Senado hindi nahaharangin ang katotohanan at palalabasin na ang katotohanan kung sino talaga ang mastermind sa kakurakutan sa flood control scam. Dahil sa tingin ko po, talaga naman pong paminsan-minsan mananalo sila, pero sa akin yung pinakita nating galit wala nang balikan yan. Yung pinakita nating kagustuhan na makabangon na sa kahirapan sa pamamagitan ng paggamit ng kabadang bayan para sa para sa mga benepisyo ng mga kababayan natin, yan po ay nadingkin. Hindi po nasayang ang ating pagkakaisa. Dahil sa ating muling pagkakaisa, napatunayan natin na kapag nagalit ang sabayan ng Pilipino, kahit sino po pwedeng mapatalsik. Ganyan po ang ating isipin. At kada tayo nagkakaroon ng pagkakataon ng pagkakaisa, pantakin nyo, ang daming sumigaw na we are one, tayo po ay nagwawaki. Dahil pinapatunayan natin na bagamat tayo ay, wala masyadong magagawa kapag tayo nag-iisa, pag tayo nagtipon-tipon, talaga naman pong hindi po pwede baliwalain ng mga naghaharing uri. Pero totoo po, marami talaga nagsasabi na ang akala talaga natin katapusan na ni Marcos Jr. Well, siguro hindi pa po. No? God has plans. Pero wag na siya mag-isip na magpapatuloy na business as usual. Kasi napakita na natin na ang papel naman talaga ng Iglesia ni Cristo parang sila yung Cardinal Sin dati. Si Jaime Cardinal Sin, siya yung nananawagan, lumalabas ang mga tupa. So isipin natin na dahil sa simbahang Katolika, wala ng Jaime Cardinal Sin. Bakit? Mga Katoliko lang ba ang pwedeng manawagan? So ang nangyari talaga, nanawagan din ang mga ibang simbahan at dininggin ng mga tupa ang panawagan ng ibang simbahan. So, naulit talaga ang kasaysayan. Kaya lang, kumbaga, inayaan ng simbahang Katolika, iba ang manawagan. Hindi ko alam kung tama o hindi o mali yan para sa simbahang Katolika. No? Pero sa tingin ko po, mas mabuti sana kung talagang nanawagan na mas malinaw at mas malakas ang simbahang Katolika nang alam ng taong bayan na talagang ang simbahang Katolika ay para sa sambayan ng Pilipino. Siyempre, kung ikaw na may mananampalataya, ang gusto mong nag-aalaga sa iyong mga pastor, ay kasama mo sa hirap at sa ginhawa. Hindi naman po pwede kasama mo lang sa loob ng simbahan, pero yung kanilang sinasabi sa pulpito na kinakailangan itatuyod ang kapakanan ng mga mahihirap because blessed are the poor because they shall inherit the kingdom of God, hindi naman nagkakaroon ng katuparan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mas mabuti sana talaga kung ang simbahan mas malakas, mas malinaw ang kanilang paninindigan kasama na nagdurusang mga mahihirap at ng sambayan ng Pilipino. So wag po kayong nasiraan ng loob. Lahat naman po ito ay positibo. These are gains na hindi na maitatanggi at hindi na mapagkakait sa sambayan ng Pilipino. Alam nila ngayon na isang tawag lang dumarating ang sambayan ng Pilipino. Huwag niyo pong isipin na ang mga taga-Iglesia ni Cristo at yung mga ibang hindi na ma-iglesia na sumuporta ay sunod-sunuran lamang na walang dahilan. Ang simbahan kasi, yan ang kanilang mandato, pangalagaan ang mga tupa. At sa kanilang pagpatawag na kinakailangan na ng kilos protesta dahil sobra na, tama na, sobra na ang mga pasanin ng taong bayan, talaga naman pong yan ang mensahe na pinarating natin. Na hindi na po pwedeng baliwalain, hindi na po pwedeng kalimutan, hindi na po pwedeng wag pansinin dahil ang sakit ng sikmura ang pinagmumulan ng galit na po pwede talaga maging dahilan para matanggal ang isang leader. Hindi ko po alam po anong mangyayari sa mga susunod na panahon. Sa tingin ko, nalaman na ng taong bayan na epektibo pala kapag pinakita ang galit. So bagamat pinatigil na sa pangatlong araw ang kilos protesta, alam na ng Pilipino, oy, hindi pala ako po pwedeng mabaliwala. Hindi pala po pwedeng kalimutan na lang yung galit na nararamdaman ko.
Kaya ngayon, magsisilbing leksyon yan sa gobyerno. Magpatuloy kayo sa mga pagtatanim ng kaso, babalik at babalik kami sa EDSA, at baka sa susunod, baka malusot ng Malacanang kung hindi kayo magbabago ng patakaran. At kalimutan na yung pagdanasa na magkaroon ng Marcos Forever. Ang magiging resulta ng pagtitipo natin, malalaman natin sa darating na mga araw dahil sa 6 magsisimula na ang impeachment hearing ni Inday Sara Duterte. Malalaman natin kung magiging moro-moro yan o hahayaan nila na lumabas ang katotohanan dahil kapag lumabas ang katotohanan, kampante naman ng marami na mapapawalang sala si VP Sara. Pero kapag ginawa na namang moro-moro yan, asahan niyo po, mas maraming tao pa ang lalabas. Dahil ngayon, ang ginawa nilang mitya ay yung pag-aaresto kay Rodante Marcoleta. Well, mahal ang tao si Rodante Marcoleta, pero make no mistake about it, mas marami nagmamahal kay Inday Sara Duterte at kay Tatay Digong kesa kay Rodante Marcoleta. Kung ito ang naging resulta ng taong bayan, nung ginipit ang Marcoleta na talaga namang ginagawa lang ang kanyang katungkulan bilang senador para malaman ang pawang katotohanan dito sa flood control scam, makikita nyo na. Pwede nyo nang makita kung ano magiging resulta ng bayan kung gagawin nilang sarswela ang impeachment at pilit na patatanggal sa posisyon si Inday Sara Duterte. Kahit anong bakod ang gawin ninyo dyan sa paligid ng Malacanang, hindi kayo masisiguro na ang hagupit ng taong bayan ay mababaliwala yung mga bakod na gagawin ninyo. Sa mga kababayan, tuloy lang po ang laban. Ang laban naman talaga natin ay para magkaroon ng gobyerno na malinis, gobyerno na nagbibigay ng serbisyo sa mamamayan at hindi gobyerno na nagpapataba lamang dahil ang mga buwaya ay linalamo ng kaban ng bayan. At itong nangyari sa 3 araw na nakalipas, pinakita po natin ang lakas ng pinagsamang sambayanan at sa tingin ko, alam ni Marcos Jr. mismo, kinakailangan magbago na siya. Dahil pag hindi siya nagbago, talagang isusuka siya. Gaya na sinuka natin ang kanyang ama. So, kinakailangan po, congratulations Team Philippines, dahil tayo nagwagi na naman. Napadala natin ang mensahe sa pangag na diktador na kurakot, tama na, sobra na, dahil kami, panandalian magtitimpi, pero magkikita tayo muli kung walang pagbabago sa gobyerno. Salamat po sa inyong patuloy tangkilik. Salamat po sa inyong pagsuporta sa kilos protesta na ginanap ng 3 araw. Salamat po sa pagmamahal sa ating inang bayan. Ito po ang inyong spokesang bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have and the only country that I love. Bye for now.